Hi guys! Welcome back to Jill and Can. So for today's video ay meron tayong kasama ngayon. Hi! So may bisita tayo. Ayun, so dahil nga ngayon guys ay isang napakahalagang araw ito para dito sa Canada, no? Dahil meron tayong natanggap na balita, napakainit pa. At natanggap ko tong news kanina habang ako ay pauwi galing school dahil first day of classes namin ngayong winter term. So, maganda naman ang aming first day of class at eto nga, 8 to 11 yung class ko at habang ako ay nasa train pauwi, ay natanggap ko yung isang message sa aking classmate tungkol nga sa pag-step down ni Justin Trudeau bilang Prime Minister dito sa Canada. So, he's stepping down as the Prime Minister of Canada and as the leader of his party. He's been in office for 9 years. He also announced the temporary suspension of Parliament. Mr. Trudeau has been under pressure to resign for months, with more than 20 fellow members of his Liberal Party publicly urging him to go. Well, here he is making his announcement on the steps of the Prime Ministerial residence in Ottawa. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the President of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. So, balikan natin ano nga ba yung mga accomplishments ni Justin Trudeau dito sa Canada. So, unang-una pala siya yung 23rd Prime Minister dito sa Canada since 2015 at marami siya din siyang mga na-achieve na mga milestones. So, tignan natin guys, isi-share namin sa inyo. Ito yung mga ibang social policies na ginawa niya. Unang-una yung legalization of cannabis at noong 2018. Gender parity in cabinet. So, ito yung gender balanced cabinet in 2015. Merong equal representation of men and women. It is one of the historic moments in Canadian politics. At nag-support din siya ng LGBTQ+ rights. At sa mga economic achievements naman ay merong mga child benefit programs. So, ito yung mga natatanggap para sa mga family na may mga anak to help yung mga families with children in reducing the poverty in children. Tapos yung mga trade agreements, ito yung negotiation between the United States, Mexico, Canada agreement at pandemic economic response. So implemented programs like the Canada Emergency Response Benefit and wage subsidies to support citizens and businesses during the COVID-19 pandemic. At sa kanyang mga environmental policies, ito yung carbon pricing na nag-introduce ng federal carbon pricing to combat the climate change, making Canada a leader in addressing environmental concerns. So, net zero commitment legislated a target of achieving net zero greenhouse gas emissions by 2050, announced a ban on single-use plastics by 2030 at protected lands and oceans. So, yung mga lands and marine areas exceeding global conservation targets. At nagkaroon din dito ng mga indigenous reconciliation. So, ito yung mga truth and reconciliation efforts. So, ito yung mga napapansin ko sa school namin, no, masyado tong evident na nire-recognize yung mga indigenous people. So, may mga agreements sila to honor yung mga survivors of the residential schools, yung mga First Nations dito sa Canada. At yung UNDRIP implementation, he passed the legislation to align Canadian laws with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. At sa healthcare naman, ay yung assisted dying legislation. So, ito na pag-aralan din namin to sa school, no, yung tungkol sa MAID, yung medical assistance in dying. So, it provides Canadians with end-of-life choices.
at sa COVID-19 vaccine rollout, na doon din yung sa healthcare. At yung kanyang international relations, yung refugee resettlement. So, yung mga from Syrian refugees, over 40,000, yung mga natulungan nila, that highlights the role as humanitarian leader. And advocacy for multilateralism, strengthen Canada's role in international organization including NATO and the United Nations. So, yun yung mga na-achieve niya ng mga milestone dito sa Canada. However po, ay syempre, sabi nga niya, despite of his best efforts to protect and to fight for the country, ay talagang minsan hindi natin mapiplease lahat, no? At nagkaroon pa rin ng mga challenges, mga criticisms from do sa mismo mga Canadians na nandito sa Canada. So, isa sa mga challenges and criticisms niya is yung mga pagdagsa, yung mass immigration ng mga tao dito na dumating for the past years, no? Especially sa year ng during the pandemic, or before, during, and after the pandemic, na sobrang madami na yung dumating at hindi na nila kayang ma-accommodate lahat ng mga daong dumating, especially sa mga housing affordability, hindi lang affordability, shortage din, at yung inflation, at kasama din dito yung tumaas yung unemployment rate dito sa Canada. Sige, so ano naman masasabi mo dito sa mga accomplishments ni Trudeau? Marami, ang dami nga accomplishment, 15. Sa mga binanggit mo, 15. At ibang areas. Ano naman ang kaya ang mga ano bang mga nangyari? Ano ba yung mga numbers na na-research mo? Okay, yung mga binanggit mo kanina, di ba? Unemployment rate, yung housing tumaas, di ba? Okay, so, and may kinama sa immigration. Balikan natin, ano ba yung unemployment rate? Yung unemployment rate dito usually 60% to 7% before pandemic. Nung pandemic na, yun yung pinakamataas. Mga 8%. 9.5%. But, bumaba to after ng pandemic. Umabot nga na 5.8% to 5.9%, pero bigla tumaas. Lately, naging 6.4. Kaya nga, naghigpit sila. Nag-iba sila mga policies regarding mga immigration. Also, kung sa Alberta naman, matingnan natin yung unemployment rate na Alberta will be 11%. North of 11% nung pandemic. Pero bumaba until 2022, but tumaas ulit. Lately, tumaas siya sa Alberta rin, which umabot siya naman ngayon 7.5% in 2024. As for housing dati, every year naman tumataas eh. Ang pinakaiba lang dati, pre-pandemic siya ngayon, previously, even nung year 2010 pa, mga increase lang mga $20, $30, pero yung mga late 2020s na, ang mga increase na ngayon ay $100 to $80. Ganun lang. So, ang layo niya. Tayo nga, yung sa apartment natin, every year, 150 ang dagdag eh. Dati, 1,390 lang binabayaran natin. Ngayon, umabot na ng 1,700. So, 1,390 lang kami nag-start dito. That was 2023 nung dumating tayo. Tapos 2024. Last year lang pala yun. Oh, 24. For the 2024, nag-increase ng 150. Kasi meron na kaming contract for 2025. Ngayong February mag-i-start. So, nag-increase ulit. Additional 150 ulit. 150. So, nakadalawang increase na kami. As of naman yung immigration, of course, international students dati, from 2000 hanggang ano yun since year 2000, tingnan namin statistics, mga 200,000 lang yung mga international students. But on the early 2020s, tumaas na. Umabot na ng 400,000.
At yun na nga yung 2023, yung time namin ang dumating, yun ay 900,000. Before that, previous to that, 800,000. 800, 900. So kaya by 2024, kailangan, hindi pwedeng mangyari na 900 ulit every year, may ganun kalaki. Kaya talagang medyo nabigla yung mga tao dito, yung mga Canadians, no, sa pagdagsa ng mga immigrants, mga international students, talagang kumbaga, hindi din sila handa eh. Tapos yung housing, kasi kung talagang pinlano nila na ganun kadami yung darating na approvals na international students at immigrants, dapat naghanda sila saan titira itong mga to. Dapat may pa-housing talaga yan. Kasi dami nun eh. It's not hindi sobrang konti yun. Madami talaga. Tapos yung tao dito konti lang. So, ibig sabihin, yung mga bahay nila, kung ano lang yung mga nandyan. Yun lang yung talaga yung bahay. So, yan. So, yung mga consequence nga ng panahon ni Trudeau ay more on the economic or the immigration boom. I should say na immigration boom yun, di ba? Yun yung time na ang dami-dami. Business statistics talaga malayo. Oo. So, talagang yun yung siguro yun yung isang bagay na tinitignan sa kanya ay masyadong ang dami, no? Although, iniisip nila na they need immigrants, they need international students to keep the economics, no? Yung economy ng Canada. Pero on the other hand, meron din siyang mga cons. Kumbaga, may mga, although nag-create siya ng jobs nung pagdating namin dahil nagkaroon yung mga teachers, yung mga businesses, syempre, yung mga restaurants sa tabi, marami nang kumakain. Yun, yung mga pabahay, although tumaas nga yun, syempre kung tumaas yung demand, tama ba? Tumaas yung supply. Tumaas ang demand. Tumaas yung demand. Supply mababa. So, talagang magtataas nga yun. At, ayun, so yun nga yung nangyari sa mga housing na yan. At yung mga social services din, ay talagang nagkaroon ng strain sa social services dahil nga syempre hindi naman kaya mabigay lahat kung tulad nun sa mga healthcare, sa mga education, yung mga hospital staff, kung yun, yung mga na-experience din namin na pagpunta namin ng hospital, ang tagal ng service kasi nga mas marami yung pumapasok kesa sa mga nagsiserve doon sa hospital. Tapos yung education dito sa mga schools ng mga anak namin, no, nag-create sila ng isang school dahil nga overflow yung school na yon. So, nag-create sila at nagkaroon din ng mga bagong staff, mga bagong teachers doon. So, although nag-provide sila ng mga ganon, pero parang, abrupt, diba? Hindi siya yung pinagplanuhan ng matagal. Although nakapaggawa sila ng school, pero mabilisan siya. Ayan, so yung mga community support workers din. Kasi makikita mo naman kasi, di ba? For example, previously, mga immigrant dito, kaya, especially, for example, international students, 200,000 previously, kasi biglang naging 900,000, layo nun. Paano sila naka-adjust kagad para makita yung ganun karami, including yung families. So talagang yun, na-strain yung system. At saka talagang yun nga, yung mga benefits na ginawa rin ni Trudeau, no? Marami dong mga child benefit, ganyan. So, syempre, hindi lang mga Canadians, permanent residents, yung magbe-benefit doon, even the newcomers, ay kasama din doon yung benefit. May benefit din kami doon. Ayan. So, pero yun nga, as mentioned from my previous vlog, na sinabi nga ni Mark Miller, na it's not the immigrants. Kumbaga, kung bakit nagiging sour yung mga tao sa immigrants, it's not the immigrants, but it's the immigration system yung broken o yung kailangang ayusin. So, kaya siguro talagang hindi na panahon na ayusin talaga nila ito. Dahil nga, yung mga Canadians, hindi na sila masyadong happy sa mga nangyayari. Tayo ay mga immigrants, newcomers dito sa Canada na as international students, mga open work permit. So, we are uncertain. Hindi pa tayo sure kung ano yung magiging mga
future policies, kung sino man yung papalit, no, kung ano yung mga pagbabago na ito. Kumbaga, kung meron mga darating o nagpaplanong dumating dito, ay pag-isipan muna ninyong mabuti, pagplanuhin muna ninyong mabuti, or mag-antay muna kayo ng mga further updates, mga kaganapan, kung ano yung mangyayari dito sa Canada, dahil nga hindi pa natin certain kung ano yung pwede mangyari. At kung nandito naman kayo, ay gawin na lang natin yung best natin, no? Kung kailangan nating i-meet yung mga policies na bagong ibibigay, kung ano man yan, hindi rin po natin masabi kung ano to. So, ayun. Yes, definitely maraming magbabago. Yes. Especially kung change of leadership. Dahil yung conservative, yung kalaban ng Liberal Party na nag-rule ngayon, yung conservative, yung minority party, ay malaking ang gusto nila yung magbago ngayong immigration. So expect na maraming pagbabago sa policies. And sa atin lang ay maging prepared lang tayo. And expectation natin, i-set lang natin mga expectation natin na talagang possible na lalong higpitan nila. And we just have to prepare kung anong mga mangyayari. So, yun lang guys. Kung meron kayong mga comments and suggestions at ano yung nafe-feel nyo tungkol sa panahon na ito, itong kaganapan na ito, please comment down below, and please, yun, sabihin nyo lang yung mga iisip nyo at yung mga na-experience nyo dito sa Canada sa panahon na ito, kung ano man. Ayan. Pray na kung ano man yung magiging result ng mga pagbabagong ito, we hope that it will be for the better ng bansang Canada, at lahat tayo ay magbe-benefit din dito. It's sana maging win-win solution po at ang mangyayari dito. Yan yung pinaka-best. Ayan, at lahat tayo ay mag-benefit, lahat tayo magtulungan dito sa bansang ito kung tayo ay nandito na. At yun lang po guys, at kung nakarating ka sa part na ito, maraming salamat, and please don't forget to like and subscribe to my channel, and please don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlog ko. At tayong lahat ay manalig sa magandang future natin dito sa Canada. Tama ba yun? Ayun lang guys. So thank you for watching. Bye.